Nagpapatuloy po tayo sa aklat nito. So ngayong umaga ay dadako po tayo sa isa na namang topic na kung saan ating tinitingnan ang mga pintuan ng Jerusalem. And so ngayon ay nasa ikawalo na tayong pintuan ng Jerusalem. So we've been looking about the gates ng City of Jerusalem. Ang siyudad ng Jerusalem ay sira for 150 years mula sa time ng King Nebuchadnezzar ng Babylon, na kung saan siya ang nanguna sa pagsira nito hanggang sa dumating ang time ni Nehemiah, na kung saan during the time na ng Persia, humingi siya ng pahintulot sa hari na pumunta sa Jerusalem para pangunahan ang pagtatayo, pag-aayos ng mga nasira sa Jerusalem. So ang mga tao sa Jerusalem ay wala lang sila, okay lang sa kanila, walang ginagawa na kung saan nanatiling sira ang syudad. Pero kay Nehemiah, hindi niya gusto na maging ganito ang kanyang foreign lands, ang kanyang syudad, ang Jerusalem. Ito'y burden sa kanya dahil dito sa lugar na ito nagmula ang kanyang mga ninuno, at higit sa lahat nandito ang templo ng Diyos. Dito sumasamba lahat ng mga Hudyo. Hindi niya gusto na manatili na sira ang Jerusalem. So, dumating siya sa Jerusalem. And chapter 3, it's about sa pag-aayos ng mga walls and gates. So, mayroong 10 gates na binanggit dito sa chapter 3. And nagsimula sila sa pag-aayos ng mga gates, counterclockwise na direction. Ang bawat gates ay may pangalan at ang bawat gates ay may layunin at mayroon ding aplikasyon sa ating buhay. Sa modern o sa ngayon, sa panahon natin, ano ang tinuturo nito sa ating personal na buhay o as a church. So, dadako tayo ngayon sa panibago na naman na pag-aaral, or titingnan naman natin ang isa pang gate. So, again, there were 10 gates na pinangalanan sa chapter 3. And we look at 7 of those gates. Una, yung ship gate na tinuruan tayo na, okay, sa historical na purpose, ang historical purpose ay dito na pinapasok ang mga tupa para ihandog sa templo. And ang application nito sa ating buhay ay si Jesus ang karnero o Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, is the Lamb of God. And John 14:6, siya ang daan, ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Walang makakaroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So, patuloy natin pinipresent na si Jesus lamang ang paraan ng kaligtasan. He is the way, the truth, and the life. And then we look at the fish gate in chapter 3, verse 3, and dito dinadaan mga isda na nahuli ng mga mangingisda para ibenta sa market. At in New Testament, tinawag ni Jesus ang mga disciples at sinabihan niya, you will be fishers of men. So, mahalaga, ang malagang tinuturo nito ay ang patungkol sa pagbabahagi ng gospel, making disciples. Sabi ni Jesus sa Great Commission, humayo kayo. Hindi sinabi doon, umupo lang kayo. Sinabi doon, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Ibahagi nyo si Jesu Cristo. And by the way, praise God, this last Sunday, we did evangelism sa Diversion Road. And may mga balay na nasiraan, 2 persons na nasiraan ko, and there was only nagpuro pasangil kung may mga bata, but I am looking opportunity how to share already ang gospel. So may dalawang adults na nasiraan, but ang pinakamaganda is sa iba kasama ko, they're able also to share the gospel. So may na Bible study sa this afternoon. We will go there to begin Bible study sa Diversion Road. So praise God, palakpakan natin ng Ginoo. That's a good news, di po ba? Magandang balita po na mayroon tayong open door para may share ang mabuting balita. And so look for the ways, opportunity para ma-share ninyo si Jesus Christ. Huwag niyong ikahiya, huwag niyong ikatakot na magbahagi. Now, ang old gate, pangatlo, is in verse 6. Ito ay nagsasalita patungkol sa truth, na ito,
Saan na makikita natin yung truth? Dito po sa Biblia at ito ang patuloy na pinangahawakan natin at tinitindigan natin. Hindi ang opinyon ng tao o ang sinasabi ng mundo, kundi patuloy tayong manatili sa salita ng Diyos. Now, pangapat ay ang Balig Gate na nagsalita sa atin patungkol sa mga trials sa buhay na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, mga kapatid, mga anak ng Diyos. Ang trials ay pagsubok sa ating pananampalataya. At hindi dapat tayong mawalan ng pag-asa dahil mayroon tayong pangako na pinangahawakan o binigay ng Panginoon sa atin na dapat natin panghawakan. Kaya hindi dapat tayo katulad ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Though nalulungkot tayo, okay lang yon, pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Amen? So, na pag-alaman natin din ang patungkol sa dung gate o refuse gate. Ito ay tapunan ng mga basura at ito ay nagsasalita sa kasalanan na hindi pwede ang kasalanan sa simbahan. Hindi pwede ang kasalanan sa buhay natin na hindi natin pagsisihan at talikuran. Mahalaga na pagsisihan at talikuran natin ang kasalanan dahil kung hindi, ikapapahamak ng iyong kaluluwa yan. So, pang-anim ay ang fountain gate na nagsasalita ng Holy Spirit, the living water, nagbibigay ng satisfaction. Walang ibang bagay na makapagbibigay sa atin ng kasapatan, satisfaction, kundi ang banal na Espiritu, ang Diyos sa buhay natin. And then, last week, usapan natin ang patungkol sa water gate at ito ay naglilinis at ganun din ang purpose, ang ginagawa ng salita ng Diyos, naglilinis sa ating puso, sa ating buhay at malaga na atin na palaging tinitingnan, binabasa ang salita ng Diyos. Meron tayong panahon sa pagbubukas ng salita ng Diyos. Hindi Miyerkules, hindi Linggo, hindi pag-fellowship lang. Buksan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, araw-araw. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, wala kang babaunin sa araw na yan at walang gabay o salita na pangahawakan mo o magpapaalala sa iyo sa buong araw na yan. Amen? Basahin mong salita ng Diyos dahil mahalaga po yan. Galing po sa Diyos ang salita na yan. At napakahalaga na i-priority natin sa ating buhay. Ngayong umaga ay dadako tayo sa isa namang pintuan na tinatawag na horse gate. Isang bersikulo lang ngayong umaga. Ngunit titingnan po natin ito ng mas mabuti o mas maiging ito kung ano ang itong horse gate, historical purpose nito at ano ang yung application nito sa panahon natin. So, just one verse sa verse 28. Tingnan nyo po. Habang binabasa ko po, sabayan nyo po ko ng inyong mga mata, maaaring basahin sa inyong mga isip. So, verse 28, isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. So ito po yung titingnan natin, pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Historically, ang pintuan ng kabayo ay makikita malapit sa hari, sa location ng hari. Ang purpose ng pintuan ng kabayo, of course, obviously, kagaya ng water gate, di po ba? Dito dinadaan ng tubig at iba pang mga gate na may purpose. Ang horse gate, dito yung pagpasok at paglabas o paglabas papasok ng kabayo. Dito rin nakalagay ang location ng mga kabayo. Ang purpose ng mga kabayo ay ginagamit ito kapag sila ay makikipagdigma. So dito papasok, lalabas upang makipagdigma at mula sa pakikipagdigma, dito din papasok sa tinatawag na pintuang kabayo. Ang horse gate ay naka-devoted lane para sa exit at entry point ng related sa pakikipaglaban sa war. Yung pintuan ng kabayo ay naglalarawan sa atin ng spiritual na pakikipaglaban. Spiritual warfare. Nagpapaalala sa atin na may battle sa buhay ng Kristiyano. Ito ay battle na hindi natin nakikita. Turn with me sa Ephesians chapter 2 po. Nais ko pong mabasa nyo na ito po ay battle na hindi nakikita. Efeso Kapitulo 2.
So verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito na ipailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Now, there is spiritual battle na nangyayari. In fact, sa maraming reference sa Bible na dapat na makipaglaban tayo as a good soldier. May battle na nangyayari sa ating buhay, sa spiritual na buhay. At napakalaga na every time na inaatake tayo, ang kaaway natin ay ang principalities of this world, and that is Satan at ang kanyang mga demons, na sa tuwing inaatake tayo ay resist natin siya at nag-stand firm tayo sa ating pananampalataya. 2 Timothy chapter 2 verse 3, sinabihan ni Paul si Timothy in verse 3 of 2 Timothy, pakibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus, good soldier of Christ. And in 1 Timothy chapter 6 verse 12, ito ang sabi ni Paul kay Timothy, paglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ipaglaban mo ng mabuti. And there are a lot of reference sa Biblia about sa battles. Last 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Take note, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tayong mga Kristiyano po ay may iba't ibang laban na kinakarap sa buhay. At kailangan na malaman natin ito na mayroong conflict na nangyayari sa ating buhay. Mayroong fight, mayroong battle. At kailangan malaman na ito at paano tayo makipaglaban dapat ng naayon sa way ng Panginoon. Actually, may tatlong kinakaharap tayo na battle sa ating buhay. Let me go back po sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. And babasahin ko muli sa verse 2. Si Pablo muli ang sumulat ito. Efeso 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Or sa English, sinusunod ninyo ang iyong laman, ang iyong flesh. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Talking kay Satanas at sa kanyang mga demons, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, there are 3 battles na kalaban natin, kinakaharap natin. Tingnan nyo muli sa verse 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. But prior to this, sa English, makikita ninyo ang flesh. And then, pangalawa ay ang mundo. At ang pangatlo na kalaban natin ay ang devil. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo. So, una, tingnan natin ang unang kalaban na or battle na meron tayong minsan sarili natin. Yung laman natin, ang kalaban natin, fighting against sa mga tentasyon na nangyayari sa panahon na ngayon. Tentasyon sa mga young people na maagang nag-aasawa dahil nahuhulog sa tentasyon. At sa iba't iba pang mga tentasyon na kung saan ang laman natin gusto palagi na ma-entertain. Naging Kristiyano po tayo, inilagay nyo ang pananampalataya kay Kristo, so na regenerate, na tinubos na po ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ang kung sino ka, ang pinaka-essence ng kung sino ka ay yung espiritu na nananahan sa katawan na yan. At kapag namatay na ang katawan na yan, ang katawan na yan ay mananatili dito sa lupa. Ang espiritu, kung ikaw ay Kristiyano,
ikaw ay may relasyon sa Diyos, ang Espiritu ay hihiwalay sa katawan at pupunta sa kaluwalhatian, sa walang hanggan, sa presensya ng Diyos. Tinuturo sa atin ng Biblia na ito'y sa panahon ng kamatayan, maghihiwalay ang Espiritu at ang katawan. Sabi ni Pablo, absent from the body to be present with the Lord. Ano yung present with the Lord? Ang iyong Espiritu. So, ang Espiritu, ito yung Espiritu na dito nakikita mo kung sino ka. Ito yung kung paano ka mag-isip, yung emosyon, ang Espiritu, ito'y at kaluluwa, ito'y isa na nananahan sa iyong physical na katawan. At ang iyong physical na katawan, ang iyong laman, ay hindi na regenerate. Hindi pa naligtas. Ang naligtas ay ang iyong Espiritu. Naintindihan niyo po? Ang naligtas ang iyong Espiritu, ang iyong kaluluwa. Pero ang iyong physical na katawan ay hindi pa na-regenerate, naligtas, na-save. And we know na mananatili yan pag namatay ang tao, namatay tayo. Mananatili ang katawan na yan dito sa lupa. Maliban lang hanggang sa pagbalik ng Panginoon, nabubuhayin niya ang katawan na yan. Ito ay papalitan niya ng maluwalhating katawan. So, ang Espiritu at ang katawan na ito na bubuhayin ni Jesucristo ay magiging isa, ngunit hindi na kagaya ng katawan na mayroon tayong katawang lupa. Ito ay tinatawag na, sinabi ng Biblia, na maluwalhating katawan. Okay? Wala ka nang complaint sa katawan na yan dahil maluwalhati. So, pero maliban sa hindi pa ito nangyayari, no, about sa resurrection ng katawan, ang iyong Espiritu ang na-save, ngunit ang iyong physical na katawan na hindi na regenerate. So, mananatili yan pag namatay tayo. So, and therefore, may mga appetite ang katawan na gustong-gusto niya na mga bagay dito sa mundo. Makamundo ang laman na ito. Mga gusto nitong gawin ay yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya mayroon nangyayaring laban sa ating sarili sa pagitan ng Espiritu at ng laman. Naintindihan niyo po? At sinabi ng Biblia, again, na ito'y naglalaban. Ang Espiritu na na-regenerate at ang laman na hindi na regenerate, makamundo, gusto mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sabi pa, gusto ang mga bawal, masarap ang bawal, yun ang gusto ng laman. So mayroong nangyayaring battle sa atin sa pagitan ng Espiritu at laman. Yung Espiritu gustong bigyan ng kaluguran ng Diyos, pero ang laman gustong bigyan ng kaluguran ang iyong laman, ang iyong sarili. Ang gusto ng iyong laman na i-please ang iyong sarili at mamuhay para sa iyong sarili. Ang iyong Espiritu gustong i-please ang Diyos at mamuhay para sa Diyos. Yun ang nangyayaring battle sa ating sarili. And so there's this battle na constantly na nangyayari between sa kagustuhan ng laman at sa kagustuhan ng Espiritu. 1 Peter chapter 2 verse 11 po. Tingnan niyo po. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Sa mga umiibig sa mundong ito, tandaan nyo na pansamantala lamang tayo sa mundong ito. Hindi nyo dapat naibigin ang sanlibutan ito. Sabi ni Pedro dito, pagpapatuloy, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Talikuran na ninyo ang pagnanasa ng inyong laman. So, mayroong battle na nangyayari sa ating sarili, sa ating buhay. Colossians chapter 3 verse 5. Kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ulitin ko po. Patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Take note, patayin na ninyo ang mga
pagnanasang makamundo. Patayin na ninyo. Kailangan nating mamatay sa ating sarili araw-araw. Huwag niyong i-misinterpret, baka patayin niyo yung sarili niyo. Kuha kayo ng kutsilyo. Ibig sabihin ng patayin, yung pagnanasa ng laman na hindi natin dapat na i-approve. So, mag-approve tayo sa pagnanasa ng laman, kundi dapat na marunong tayong tumanggi. Pastor, yun ang problema ko, hindi ako marunong tumanggi. Palaging, oo. Then, humuhukay ka ng sarili mong kapahamakan. Papunta sa impyerno. You must be careful sa palaging pag-approve mo sa pagnanasa ng iyong laman. We have to die to ourselves daily. We have to recognize na mayroong battle. Totoo ito. Hindi ito laro-laro. Ang buhay Kristiyano hindi laro-laro. Hindi ito nasa playground, kundi nasa battleground. Nung hindi ka pa Kristiyano, ang buhay ay laro-laro. Kasi, maayon ka sa takbo ng mundo. Hindi mo, kung anong gusto din ng laman mo, gagawin mo. Pero ngayon, nandiyan ka ng kay Kristo, hindi normal na walang battle na nangyayari sa buhay mo. Questionable ang pagka-Kristiyano siguro natin kung walang battle na nangyayari sa buhay natin. So, totoo ito. May battle na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. And napakahalaga na ipako natin ang ating laman. We have to die to ourselves. Galatians chapter 2, verse 20. Did you experience parang daming reference tapos sige ka pakli, paano kung hindi ko makita ang book. So that's what happened pag kulang tayo sa exercise ng pagpakli-pakli ng Biblia. Struggles tayo kung saan ba yung banda. Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang mundo ba nagmamahal sa iyo? Tunay nagmamahal sa iyo? Ang laman mo ba tunay nagmamahal sa iyong sarili? So, kailangan ma-realize natin na ang Panginoon lamang ang tunay na nagmahal sa atin at walang bagay sa mundong ito na dapat nating embrace. For to me, to live is Christ. Nabubuhay na siya. I've been crucified. Crucified sa laman. We have to crucify our flesh. We need to die to ourselves. Pangalawa, ang pinakamatindi rin na kalaban natin ay ang mundo, ang sanlibutan. Hindi lang yung sarili natin, yung laman. Diba sa Ephesians chapter 2, balik tayo sa Ephesians chapter 2, verse 2. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito. Mga worldly na mga Kristiyano hindi magawang makasunod ng 100% sa Panginoon. Dahil 50-50. Yung isang paa nasa mundo, isang paa nasa mga religious activity. Walang 100% na commitment sa Panginoon. So, mundong ito, ginamit ko na ito na illustration. Ang mundong ito ay gaya ng post, ng talon. Pabagsak, di ba? Tubig. Pabagsak. At ganun talaga mangyayari sa mundong ito. Balang araw, babagsak ito. At yun din, spiritually speaking, ginagawa ng mundong ito. Binabagsak dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating spiritual na relasyon sa Diyos, sa salita ng Diyos, binabagsak tayo. Mahirap ang labanan dahil pataas tayo. Ang current pababa, ang Kristiyano, lumalaban ng pataas. So, napakahirap na labanan dahil malakas ang impluensya ng sanlibutan. Malakas ang hatak ng laman, malakas ang hatak ng mundo. So, gusto palagi ng mundo, ito yung advice niya, gayahin mo ako, gawin mo ito, ito yung uso ngayon, ito ang ginagawa na ng karamihan. Killjoy ka naman, gayahin mo kami. Ito ang filosofiya ng mundo. Ito ang dapat na paniwalaan mo. Masyado kang spiritual.
Masyado kang humahawak sa salita ng Diyos. Ito na ang uso ngayon, pinaniniwala ng karamihang tao. So, gusto ng sanlibutan na gayahin natin ang kanilang sistema. Ang humahawak ng sistema ng sanlibutan na ito, naalala niyo sa isang temptasyon ni Jesus, ni Satan kay Jesus doon sa wilderness, just worship me, just bow down, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian, lahat ng kingdom sa mundong ito. Siya may control. Since pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nagsimula sa Garden of Eden, ang sistema na ng sanlibutan na ito ay sistema ng puro kasalanan, pag-compromise, pag-rebel, pag-disobey sa kalooban ng Diyos. And you're trying to conform, gayahin ang mundo, gayahin ang ginagawa nila, ang moral, ang kanilang pamumuhay. I'm curious kasi nakakalungkot na maraming mga tao na mas pinaniniwalaan ng mga sikat na mga tao kaysa na kung tatanungin mo, ilan bang verses ang may alam ka sa Bible? Ilan bang promises ang merong kang pinangahawakan sa buhay mo? And many today, mas marami pang alam sa mga makamundong bagay at mas marami pang silang pinangahawakan mula sa opinion ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Before you became a Christian, walang battle na nangyayari sa buhay mo, walang laban kasi makamundo po tayo. Sabi nga dito sa verse 1, Ephesians chapter 2, ito'y past. Noong buhay natin na wala pa tayo kay Kristo. Noong una'y patay tayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ito'y past. Ito yung buhay natin ngayon na wala pa tayo kay Kristo. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. And now you are in Christ. Ganun pa rin ang gagawin mo. Susundin mo ang takbo ng mundong ito. That is your past. Kung ganyan pa rin yung buhay mo, present mo ngayon, maybe you are not in Christ and you have to come to Christ. You have to accept Him sa buhay mo. You have to embrace Christ sa iyong buhay. You have to surrender your life kay Kristo. So, maliwanag sa Efeso 2, this is your past. Sinusunod nyo ang takbo ng mundong ito. So, ito yung buhay natin nang hindi pa tayo naging Kristiyano. Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo dapat gumagawa sa ang ginagawa ng mundong ito na I'm talking sa sistema, kasalanan, na mga bagay na compromising, hindi na ayon sa salita ng Diyos. Before, walang conflict, walang battle, then you got saved. Naging Kristiyano ka. Kaya nga, minsan may mga barkada tayo, sinasabi, hindi ka na nakikisama sa amin. Dati ginagawa mo kung anong ginagawa ng mga barkada mo. Tapos ngayon, hindi ka gusto na ng mga barkada mo dahil hindi mo na ginagawa, dahil alam mo na compromising kapag ginawa mo ang kanilang ginagawa. So now you got saved, naging Kristiyano ka, you come to faith in Christ, and you realize na may different standard, may different na pananaw, at may different na pamamaraan, pamumuhay. And so yung kultura ay nagkaka-conflict na between sa pagiging Kristiyano, sa pamumuhay ng pagiging Kristiyano at sa pamumuhay ng mga makamundo. Ibang standard, ibang paniniwala, and your new life in Christ, yung mayroong bagong pagkatao ka kay Kristo, gusto mong i-please si Kristo, si God, at sundin ang kanyang salita. And so then, mayroong battles sa pamamagitan ng hindi pagpahintulot sa sanlibutan na ibagsak ka. Yung mindset mo, hindi mo gustong magkatulad yung mindset mo ng sanlibutan. Yung mga ways mo, yung mga pamumuhay mo, hindi mo gusto na mag-conform sa ways ng sanlibutan. Gusto mong set apart. To stand apart, to be different. Hindi ibig sabihin na hindi ka na makakipagkaibigan sa mga unbelievers, pero hindi mo gagayahin ang kanilang ginagawa, hindi ka magko-compromise, hindi ka iibig sa mundo, dahil nga ang iniibig mo ay si Kristo. Hindi mo pwede ibigin ang Diyos at ibigin ang sanlibutan. That is spiritual adultery. Pangangalunya sa spiritual.
To be in the Word, but not of it. To influence the world, pero hindi mo papaintulutan na ma-influensya ka ng sanlibutan. Sad to say, maraming mga Kristiyano, influensyado ng mga makasanlibutang mga bagay. Kaya hindi natin magawa-gawang sumunod sa kalooban ng Diyos dahil pinagbibigyan natin ang laman, pinagbibigyan natin ang sanlibutan. Nakakalungkot. And then we come to church, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, tataas ang kamay, kakanta, papalakpak, paglabas ng simbahan, balik sa pamumuhay ng makasanlibutan. That is not to condemn you. That is a wake-up call. At pagpapahalala, out of love, ikakapahamak po natin. Kung patuloy natin pipiliin ang direksyon na sundin ang kagustuhan ng sanlibutan, imbis na sundin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. That's why, boring ang pagbabasa ng Bible sa iyo. Dahil yung appetite, mas gintutubungan nimo ang imong unod. Paano ka makakabasa sa Bible kung ang imong unod ang mas gintitinubungan nimo kaysa ng imong espiritu? That's why, minsan walang gana nang magsimba, walang gana magbasa ng Bible, walang gana mag-attend ng fellowship, walang gana mag-serve sa Panginoon. Dahil ang laman natin, pinagbibigyan natin, at mas entertaining kasi kapag nasusunod ang gusto natin. So Christian, wake up, may battle na nangyayari sa buhay natin. And so there's going of battle. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 4. Tingnan niyo po. Ikalawang Korinto. Kapitulo 10 verses 3 to 4. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. So, nagsasalita tayo sa spiritual na buhay. Tayo nandito sa mundo, pero hindi tayo katulad ng mundo as a Christian. Kaya nga po Christian, Christ likeness yan. Si Kristo ang gusto mong tularan. Si Kristo ang sinusunod mo. If you say you are Christian, then ang example sa buhay mo na sinusunod mo ay si Kristo, Christian. Hindi ang tinutularan po natin ang sanlibutan. So, we should not love this world. Hindi po tayo dapat na maging makasanlibutan. Huwag niyo pong embrace ang mundong ito. Dahil iiwanan natin balang araw ang mundong ito. Ang mananatili lamang yung mga bagay na walang hanggan. Mga ginawa natin, ang ang pamumuhay natin para kay Kristo. Now, Romans chapter 12, verse 2. Especially mga young people. Maraming mga young people ngayon are doing worldly things at even gumagawa na ng mga bagay na makalaman. Sabi dito sa Romans chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag. Sabi ni Pablo, huwag kayong makiayon. Huwag yung tularan ng mundong ito. Sa madali na salita, huwag yung tularan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Salip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Pag hindi nyo po ginawa ito, na hindi umayon sa takbo ng sanlibutan, hindi nyo po maunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi po natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ngunit, kapag hindi natin sinang-ayunan ng sanlibutan, mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. See, sa madaling salita, kapag umaayon tayo sa mundong ito, hindi natin magagawa ang kalugod-lugod at ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Be different. Be distinct. Christians, huwag nyo hayaan na sabihin sa inyo na pare-pareho lang tayo sa mga nagsimba at hindi nagsimba. Pare-pareho lang ang nagbabasa Bible at hindi nagbabasa Bible. Huwag nyo hayaan. Pare-pareho lang ang pumapasok ng simbahan sa hindi pumapasok ng simbahan.
Be different. Be distinct. Huwag tayo makiayan sa mundong ito. Alam niyo po, kapag sumasang-ayon tayo sa sanlibutan ito, ang napapahiya po ang Panginoon. Dahil hindi natin nire-representar siya ng tama. Ang nire-representar natin, sarili natin. Kagustuhan ng ating sarili. Pangatlo, may mga Kristiyano na hindi naniniwala dito. Lumalaban tayo sa yawa, Satanas, sa kanyang mga demonyo. Huwag yung paniwalaan. Dahan-dahan kanyang kakainin. Figuratively speaking. He will tear you down. Hindi mo na namamalayan. So, pangatlo, na kinakaharap nating battle, may Satanas, may mga kampon siya, mga demonyo na ginagamit niya. Nasa iba't ibang lugar sila. At ang battle ito ay hindi it is a spiritual battle, hindi po yung labanan na sa physical. Ito is tinatawag na spiritual warfare. At ito po ay totoo. Mapanira. Marami na pong sinira na pamilya. Marami na siyang sinira na mag-asawa. Marami na siyang sinira na kahit ng mga leaders sa simbahan. Marami na siyang sinira ng mga Kristiyano. Marami na siyang pinabagsak. At siya ay delikado. Delikado po. Itong, well, you know, sometimes we have to be discerning. Hindi lahat si Satan. Minsan sa atin, may naalala tuloy ako na nagsabi na, alam nyo, kung si Satan, atakihin ka niya, papapapsukin ka niya sa simbahan. Pagpasok sa simbahan, patutulugin ka niya. Ang paraan niya para hindi ka mag-focus sa spiritual na bagay, salita ng Diyos ay matulog. Well, sometimes, ang totoo talaga minsan ay sarili natin, yung flesh natin. Hindi naman lahat kay Satan, di ba, may tatlong laban niya, sa laman, sa sanlibutan, at kay Satanas. Minsan kasi, sa flesh natin, ginusto natin matulog kasi hindi siguro tayo natulog na maaga pagkagabi. Kaya pagpasok sa klima, parang napakasarap matulog, kaya yung laman natin, pagbibigyan natin na matulog sa loob ng simbahan. Pero not all attacks galing kay Satan, pero most ay mula kay Satanas. Siya ang nasa likod ng mga pag-ataking ito. At nagdudulot siya ng pagka-bahagi sa simbahan. Marami ng simbahan ang dinivide niya. May mga simbahan na nagdi-divide dahil lang sa isang tao na against siya sa ganito. Dito kayo pumanig sa akin. Ang simbahan ay naging kalahati. Ang iba ay nagbukod. Dahil sa deception, dahil sa trabaho ng kaaway and all kinds of situation para sirain ang pamilya, ang marriage, ang mga anak, ang simbahan. So, minsan din, ginagamit ni Satanas yung hindi tayo marunong mag-release ng forgiveness sa isang tao. Yung parang gusto natin mag-keep ng bitterness. Ilang taon na hindi mo pa mapatawad, nagkikip ka pa ng bitterness. You share that to others. Alam niyo mo, grabe gud man na nga akong sakit sa buot sining tawhana. So that means, walay mo pa mapasaylo, hangtod yan na. Mayroong bitterness sa imo kasing-kasing. And Satan is taking advantage sa bitterness na mayroon ka sa isang tao because wala mo pa ma-release ang forgiveness. And he takes advantage para magdulot ng kaguluhan. He takes advantage para mag-worry ka, mabara ka. And even, he can use yung mga galit na hindi pa naaayos. Yung mga, mga kapungot sa kasing-kasing. He can use that para to ruin your relationship with other or even the church. And Satan is laping, nagtitinawa sa imo. Nagtitinawa sa imong pagbagsak, nagtitinawa kay diri ka man nahibaro
Sini nga butang si Satanas sa may trabaho sini. And you don't know kung paano magkiwa si Satanas sa kinabuhi sa tao, paano siya umatake, and you don't know how to fight the devil. But praise God, nga ang pulong sa Ginoo, Word of God, nagbigay sa atin ng wisdom kung paano tayo makipaglaban sa devil. Balik po tayo sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 6 verses 10 to 18. Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalasag galing sa Panginoon. Put on the whole armor of God. Verse 11. Prior sa verse 11, sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno. So, sinabi ko po kanina na ang nakipaglaban tayo sa unseen. Hindi natin nakikita. It is spiritual warfare. Basahin ko po muli verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. So, diri, ito nga tao ang imong kontra, ang ungod nga kontra nimo ang naggamit si nga tao. So, verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Paano tayo po mag-stand firm, makikipaglaban sa kalaban natin na hindi nakikita? Verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan. Sinturon ng katotohanan. Alam niyo po, ginamit ni Pablo ang sundalo, Roman soldier, at ang kanyang kasuotan. At ang Roman soldier ay may linalagay po dito na belt. Kasi kung walang belt, yung mga suot niya ay maglalaylay, tapos diri siya makakakiwas ng mga pa, hindi maganda yung pag-move niya. So, kailangan na mayroong belt dito sa kanyang bewang. It is the first piece of armor bago na kung saan dito ibibigkis o itatighten yung suot ng soldier. So, itong belt ay nakakatulong para makagalaw ng maayos ang isang sundalo. Walang pressure. Dahil kapag walang belt ay mahirapan siya yung kanyang suot ay maaaring ito ay maglaylay or pag malakas ang hangin ito ay gumalaw. So, ito ay nagtatighten ng kanyang mga kasuotan para walang pressure at makakagalaw siya ng maayos. Sa Christian, sabi dito, sinturon ng katotohanan. Kailangan natin na tingnan ang God's truth. Ito po ang salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, may mga iba't ibang opinyon na itatapon, ibibigay. Pero napakalaga na sukatin natin ito sa pamamagitan po nito. Sinusukat natin ang bawat mga salita na naririnig natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sinusukat natin ang lahat. Hindi tayo sumusukat sa ating mga sa pamamagitan ng ating feelings, ating emosyon. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hindi nagbabago. Kung sinusukat natin ang lahat ng bagay sa emosyon natin, tandaan natin na ang emosyon ay nagbabago. Pero ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang kailangan na pumalibot like the belt that surrounds the waist, ang body. The Word of God should surround us. Ito ang dapat na nananahan sa ating buhay. Ito ang tinitingnan natin para maging aware tayo sa mga false na mga opinion teachings na naririnig natin ngayon at hindi ka madaya, mauwat. Now, belt of truth, sinturon ng katotohanan. Sunod, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Dito po yan sa English, breastplate of righteousness. Baluti ng katwiran. Ito po ay nagpo-protect sa vital organs dito sa puso na kung saan ito ay sensitibong part ng katawan and other vital organs. Ang ating puso ang pinakasentro na piraso ng ating kaluluwa. It is what makes you. Kailangan natin proteksyonan ang ating sarili sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos.
na matatagpuan lamang kay Jesucristo versus sa sarili nating katuwiran. Sinasabi ng panahon natin, ito ang tama, ito ang gawin mo. Pero ang katuwiran, ang tama, ay ang tunay na katuwiran ay matatagpuan natin kay Kristo. O hindi sa sarili nating katuwiran, kundi kay Kristo. Hindi sa mga tao na nagsasabi na ito ang katuwiran, ito ang tama, kundi kay Kristo. Moving on, isa pang baluti na bilang ilustrasyon. So, verse 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Alam niyo po yung sapatos ng kawal, Roman soldier, ay mayroon yung spike para, halimbawa, pag mga bundok, ay madali silang makaakyat kasi may spike or para makatayo sila ng matibay dahil mayroong spike yung mga sapatos nila na ito magbibigay ng firm grip kapag sila ay umaakyat o kapag sila ay naglalakad. So, ang tinuturo natin dito, sa atin dito ay we have to manatiling panghawakan natin maging steady. Kailangan natin maging steady, manatili. We need to be able na makalakad ng paabante, steady. And also stand firm kung kailangan, na kung saan kailangan natin. Gusto ni Satanas na nakawin niya ang kapayapaan. Pag ninakaw niya ang kapayapaan, hindi na tayo makakalakad ng diretsyo, makakaabante. Kaya nga tinawag dito na verse 15, magandang balita ng kapayapaan. Satan wants to steal this peace, kapayapaan, upang makatayo tayo ng matibay. Pag nanakaw ni Satanas ang peace, hindi ka na makakatayo ng matibay sa Panginoon. So, yan yung trabaho ni Satanas. He tries to cause kaguluhan, pagkabahala. No, di ba? Naranasan natin, yes, normal lang, minsan nababahala tayo, pero ang hindi normal, kung mag-take control na ang worry, kaysa ang promise, ang peace na nagbumula sa Diyos. Magkakaroon ka lang ng peace kung pangahawakan mo ang pangako ng Diyos. So, paano niya tinatanggal ang peace? Kaguluhan, nangyayari sa palibot natin, pagkabahala, and para tayo madapa, para tayo bumagsak, hindi tayo maka-stand firm, matibay na makatayo. He strives na nakawin ng peace na mayroon tayo. So, sabi ni Paul, kailangan niyong isuot ang sapatos na kung saan na nagpapanatili sa atin na makatayo at makalakad ng paabante sa pamagitan ng mabuting balita. The gospel gives us peace. Tama? Kasi the gospel always tells us na mahal ka ng Diyos. Pag may mga panahon na mga problema, it causes you doubt about sa love ng Diyos, the gospel reminds us that Jesus died for you because He loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay siya doon sa cross. Tandaan niyo, pag nalulungkot ka, mahal ka ng Diyos. Yun yung pinapaalala sa atin ng gospel. Now, verse 15, isa pang baluti na dapat nating isuot para makalaban tayo. Verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. So, shield of faith. Importante sa sundalo, di ba, na mayroong siyang panangga, shield. Tinawag dito ni Pablo na shield of faith. Ang pananampalataya, ito ay yung pinaniniwalaan mo, ito yung pagtitiwala mo, pag-rely mo sa Diyos. Hindi kailangan maging malaki, but napakalaga na ito ay nakaugat sa salita ng Diyos at nakaugat sa Diyos na kung saan nakikita mo siya na siya ay malaking Diyos kaysa sa iyong mga problema. Ang iyong pananampalataya ay nakatali, nakadugtong sa pagpananaw mo sa Diyos. Kung mali ang pananaw mo sa Diyos, babagsak ang iyong pananampalataya. So, sabi ni Pablo, isuot ninyo, gamitin niyo ang panangga ng pananampalataya na kung saan ito ay nagpo-protection sa buong katawan kapag umaatake ang enemy, na kung saan nag-shoot siya ng flaming arrows sa kalaban sa iyo para magdulot ng distraction at kaguluhan. So yung sundalo kailangan niya yung shield para sa kanyang protection. So palaging si Satan nag-shoot siya ng fiery darts sa atin, iba-iba lang yung ginagamit, tinitira niya sa atin para tayo ay
bumagsak, ay kailangan nating gamitin ang shield of faith so that itong mga darts, fiery darts ay hindi tumama sa atin or ito ay bumagsak, hindi makadulot ng damage sa ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Now, verse 16, this is the fifth armor. Verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang sundalo, ang Roman soldier ay may helmet sa ulo dahil delikado kapag tinamaan ng ulo. Alam niyo po, ang ulo natin ay dito rin ang target ni Satan sa atin. Naglalagay siya ng hindi mga magandang kaisipan sa ulo natin. Minsan, mga negative o kadalasan mga negatibong mga bagay ay tinatanim niya sa ating isipan. So sabi ni Pablo, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan. And ito yung nagpapaalala sa atin about sa kay God na sinasabi niya sa atin na mahal ka, pinili ka niya, pinatawad ka niya, at lininis ka niya. So, and isa pang bagay na kapag nakapag-iisip tayo ng mga negatibong mga bagay, tingnan niyo po sa Philippians chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So mga bagay na kung saan ang Diyos ay naluluwalhati. Para sa paglalagay ng helmet ng kaligtasan, maiingatan natin ang sarili natin mula sa mga bagay na inilalagay ni Satanas sa ating isipan ng mga negatibo. Siya po ay tatay ng mga sinungaling. Palagi siyang nagsasabi sa ating isipan ng mga kasinungalingan. So, gagawin niya ang lahat para hindi natin paniwalaan ang Diyos. Now, ika-anim na armor, back sa Ephesians chapter 6. At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. There you go, ang interpretation. Tabak ng Espiritu, ang interpretation, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ay pang-opensiba, hindi lang palagi na defense, kundi dapat meron tayong pang-opensiba. Naalala nyo, nang si Satan ay tinempt ni Satanas sa wilderness, sa anong sagot ni Jesus kay Satanas? It is written, it is written, it is written. Wala kang memorized na verse, anong panlaban mo kay Satanas? Kung wala kang alam na bersikulo sa salita ng Diyos, anong pangahawakan mo? Pag inatake ka na sabihin sa iyo na wala kang kwenta, hindi ka mabuti, anong gagamitin mo na verse? Kung sasabihin sa iyo, hindi ka anak ng Diyos, anong gagamitin mo na verse? Hindi ka nagme-memorize, wala kang tinatandaan na bersikulo sa Biblia. So, tandaan nyo, ginamit ni Jesus ang scripture nang inatake ni Satanas si Jesus. At ito'y halimbawa sa atin na tularan natin na putting the armor of God, itong sword of the Spirit, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito'y pang-opensiba. Napakalaga na basahin natin at mayroon tayong memorize ng mga bersikulo. Now, lastly, in verse 18 to 20 ay patungkol sa pananalangin, fervent prayer. Ibig sabihin na panatilihin natin na tayo ay nananalangin. Prayer changes things. A prayerless Christian, kulang sa pananalangin, is a powerless Christian. Walang kalaban-laban kay Satanas because we don't bend our knees and petitioning kay God or asking kay God, Lord, fight for me sa battle na ito, or asking God sa kanyang tulong sa laban na meron ka. You are powerless kung you always, katulad po sa Garden of Gethsemane, sabi ni Jesus, hindi ba pwede kayong manalangin? Imbis na naghihinagok lakam, nakaturog. So, what happens nang nadatnan ni Jesus sa mga disciples, imbis na manalangin, anong ginagawa nila? They are
sleeping. Nang dumating na ang time ng trial sa kanilang pananampalataya, anong nangyari? Tinampas ni Peter ang tenga, nagalit siya, nagsitakbuhan silang lahat. Hindi sila nakatayo. But praise God, sa grace niya, na kung saan, yun, sa muli, napalakas sila muli dahil sa biyaya ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos. That's why importante sa atin na nananalangin po tayo. That's why sa Wednesday, anong pwede natin ipag-pray sa iyo kapatid? Anong problema? Anong pinagdadaanan mo? Kasi hindi mo kayang harapin ang battle sa buhay mo nang wala ang favor ng Diyos, kung wala ang prayer. Mabigat sa buhay natin kung hindi natin ibinibigay sa Diyos, hindi natin dinadaan sa panalangin. Sa family, sa marriage, sa asawa, sa anak, sa parents. So, stand firm. You are in a spiritual battle. And importante na merong naglilihan sa iyo. Importante na merong nagpipray sa iyo. Because you need God's help. That's why nga nananalangin tayo sa Panginoon dahil kailangan natin ng tulong niya. Tandaan nyo ang pitong armor na dapat isuot nyo araw-araw. Number 1, ang belt of truth, sinturon ng katotohanan, baluti ng katwiran, shoes of the gospel of peace, sapatos ng mabuting balita na nagbibigay ng peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, ang salita ng Diyos, and prayer, pananalangin. And you will be able na makatayo sa pag-atake ni Satanas. Kung hindi natin isusuot na ito, tayo po ay pagtatawanan ni Satanas palagi. Pagtatawanan ka dahil sunod-sunuran ka palagi sa kagustuhan mo. Kung hindi man sa kagustuhan ni Satanas, kung hindi man sa kagustuhan niya, sa kagustuhan ng iyong laman. O kung hindi man sa kagustuhan ng iyong laman, sa kagustuhan ng mundong ito. And this morning, perhaps mayroon sa inyong battle na kinakaharap sa buhay ngayong umaga, and we want to pray for you. You can just stand up sa iyong upuan kung nais mo ng prayer. You don't need na lumapit dito sa harapan. You can stand up kung you need prayer if you have a battle na kinakaharap sa iyong buhay.